What's up guys? Time check 5:30 PM at ngayon nga ay nag-out na ako. Hindi ako nag-out sa pamilya ko dahil wala naman akong i-out. Nag-out na ako sa work ko. Pag-uusapan natin ngayon ang tungkol kay Chiska Karandang and Claire Enzo. Yung bagong mag-partner, mag-jowa na engaged tapos nag-break dahil lang sa cheating na naman, lokohan na naman, naglaro na naman ng loko-lokohan ng mga dipungal. So pag-uusapan natin yan ngayon, kaya kung bago ka lamang dito sa akin channel, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. At this is Rebonet and welcome to my channel. Chiska Karandang at Claire Enzo. Taray! Ito yung couple na hindi natin akalain na maghihiwalay. Plus, hindi natin ina-expect na maghihiwalay sila sa isang di magandang paghihiwalay. Cheating, iba lokohan, naglaro ng loko-lokohan na naman yung isa sa kanila. Maski ako hindi ko in-expect talaga na maghihiwalay sila. Akala ko forever na eh. Pero tulad ng sabi ko, walang forever. Walang forever. Ay nako, super hindi ko in-expect na maghiwalay sila sa pamamagitan din ng laron loko-lokohan. Yes, cheating. Nabasa ko sa mga Reddit. Kung ikaw ay nagbabasa ng Reddit o mayroon kang Reddit account is magpunta ka doon at makikita mo ang mga kabulastugang nagaganap sa relationship ng dalawang to. Mga kabulastugang ginagawa ng isa sa kanila. Sobrang hindi ko na-expect talaga na magagawa yun ni Claire Enzo. Kasi alam ko mahal na mahal nila yung isa't isa, pero akalain mo yun isa lang ang nagmamahal pala ng tunay. Makikita mo naman na yung girl parang naguguluhan. Yung isa naman is sure na sa future nila, pero yung isa naman is parang na fall out of love or na in love ba talaga siya kay Maring Chiska natin. Ano ba talaga, Miss Claire? Na fall out of love ka ba? Na confused? O talagang hindi mo lang minahal yung tao? Talagang sinabi nila na I love you because I need you. O I need you because I love you. Saan ka doon, Mare? Anyway guys, hindi ko ina-expect talaga na kasali pala sa loko-lokohan tong si Maring Claire natin. Akala natin totoo eh. Akalain mo yon, engage na lang, magpapakasal. Pero mabuti na rin yun, no? Kaysa kasal na sila, din nung nalaman yung mga ganitong klaseng paglalaro pala. May mga klaseng ganitong pangyayari pala na ginagawa si Maring Claire natin. Ayaw nating husgahan yung tao, pero kitang-kita kasi minsan na yun na. Yung sa Reddit, yung mga comment section, ang alam ko nag-limit na sa comment section si Maring Claire Enzo natin eh. Pero sobrang masakit yung ganun eh. After paaralin, hindi ko alam kung si Chiska ba yung gumagastos, nagpaaral sa kanya ng pilot. After niyang makatapos, akala natin si Chiska yung dadalhin niya sa langit. Iba pala yung dinala niya sa langit at nandoon na sila sa langit, naglangit-langitan na sila. May mga tao talagang gano'n, no? Kawawa talaga yung nagagamit eh. Pero 8 years, katulad ng Team Tara natin. 8 years. May sumpa talaga ng 8 years na yan, mga kabaks. Kaya ikaw, kung 2 years na kayo ng jowa mo, tapos jowa-jowa pa kayo at walang malinaw na direksyon kung magpapakasal ba kayo whatsoever, hiwalay na. Wasting time. Pag napaabuti ng 8 years stitch. Naku, Diyos ko. Pag nabot ng 8 years, naghihiwalay. Marami akong alam, kilala na umabot ng 8 years, naghiwalay. Walang forever talaga. Ang masakit nito talaga is yung naghiwalay kayo nang niloko ka. Ginamit. At ikaw naman, sa sobrang bait mo, akala mo mahal ka, yung pala, iba yung pagmamahal niya sa pagmamahal mo. Hindi nagtutugma yung pagmamahal yung dalawa. Ang wish ko lang kay Chiska, mag-heal na siya. Sana makahanap siya ng totoong magmamahal sa kanya dahil sobrang bait nito eh. Sobra. Chiska Karandang, mabait, maganda, mayaman, matalino, lahat na nasa iyo. Pero kalain yung ganito rin pala na magagawa pa rin lukuhin eh. Sa bagay, hindi ko rin naman masisising partner yan. Mali natin, nakarelasyon siya ng lalaki nung una, naghanap. Ganun naman daw talaga kapag nakauna ng lalaki, maghahanap. Eh, nawili, nakala niya, walang makakaalam. Kala niya hindi magkakaroon ng ganito. Well, sana rin, mahanap na rin ni Claire Enzo yung totoong kaligayahan. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ni Chiska para sa kanya, putang ina. Ganito lang.
Sana mag-heal na si Chiska na tuloy-tuloy makahanap na totoong partner, at ito naman si Claire Enzo, sana makahanap na ng totoong magmamahal sa kanya. Sana rin din mag-reflect siya kung totoo man yung lumalabas sa Reddit, sa mga chismis, kung saan-saan pa man na involved itong si Claire Enzo at saka si Felix Socson, yung trainer, instructor daw niya. Kung totoo man to, sana man lang magkaroon siya ng remorse. Or sana man lang man lang talaga mahanap na rin niya ang happiness niya at magbago kung totoo. Sana itigil niya, sana wag na niyang gawin ulit yung ginawa niya kay Chiska, dahil matakot naman siya sa karma. Kaya kayo diyan mga user, please lang din, tigil nyo na yan. Kung ayaw niyong maglaro ng loko-lokohan, please, matakot kayo sa karma, tigilan nyo kalalaro ng loko-lokohan. Baka maloko nyo yung sarili nyo. So ito, reminder sa mga babaeng user dyan na mahilig manggamit ng mga tombates at ang mga bisexual o sa kapwa nila babae o kahit sa lalaki pa yan, please lang. Yung mga gold digger dyan, user, pagkatapos gamitin yung tao tapos iiwan sa ere dahil nakahanap na ng kapalit, dahil stable na maghahanap na ng totoong please lang, itigil nyo na yan. Di ba kayo natatakot sa karma? Wala namang ginawa yung tao sa inyo. Ngayon, kung na-fall out of love man kayo, ayaw nyo na kausapin nyo ng maayos yung tao, hindi yung niloloko nyo na. Niloloko nyo, parang sinasaksak nyo ng patalikod. Masakit yun. Sige, halimbawa kayo yung nasa posisyon. Tapos, malaman-laman mo na yung partner mo, yung supposedly fiancé mo, nagpapakabayo na sa iba, sumasakay na sa iba nang dinadala sa heaven, o kahit ano pa yan. Di ba masakit yon? Yun, ilagay nyo ang sarili nyo sa posisyon sa taong ginagamit nyo. Matakot naman kayo sa karma. Kung meron pala kayo mga hidden agenda, may mga gusto palang maabot, tapos nagagamit kayo ng ibang tao, nagagamit kayo ng mga mababait na tao na alam nyong magpapagamit din sa inyo dahil ginagamitan nyo ng emotional play, wag, please, maawa naman kayo dun sa tao. Maawa kayo dun sa tao na nagpakahirap. Magkaroon naman kayo ng konsensya. Alam nyo, ito kasabihan mas maganda pa rin na maabot natin ang pangarap natin, ang mga gusto natin sa buhay. Mas maganda pa rin na umangat tayo sa sariling sikap. Okay?